Ang tatalakaying kwento natin ngayon ay naganap sa bansang Australia. Ito ay naganap noong December 2006. Ang biktima ay walang awang pinaslang ng mga walang awang mga kabataan. Kilalanin natin si Stacey Michelle. Siya ay pinanganak sa Dorset, England. Siya ay lumaki sa isang mapagmahal na pamilya. Sila ay apat na magkakapatid, isang lalaki na panganay, siya ang pangalawa, at dalawang nakakabatang kapatid na puro babae. Si Stacey ay 10 taong gulang nang napagdesisyonan ng mga magulang nito na mag-relocate sa bansang Australia. Lumaki si Stacey bilang isang masayahin at palakaibigan na bata at may tuturing ng pamilya si Stacey bilang isang clown ng pamilya dahil siya ang palaging nagbibigay kasiyahan sa kanyang pamilya. Palagi din itong tumutulong sa mga gawaing bahay at gusto nitong tumuklas ng mga panibagong bagay at makipagkilala sa mga taong nasa kanyang paligid. Siya ay napaka-sociable na teenager. Habang lumalaki si Stacey sa Australia, nakatagpo ito ng 2 bagong kaibigan na mas matanda sa kanya. Ito ay si Jessica Stanowski, 19 years old, at Valerie Paraschienti, 18 years old. Hindi naging hadlang ang pagkakaiba ng kanilang mga edad upang maging magkaibigan sina Stacey, Jessica at Valerie. Si Valerie ay nahumaling sa vampire subculture at di umano'y ito yung umiinom ng dugo simula pa ng 10 years old pa ito. Habang lumalaki si Stacey, napapansin na ng kanyang mga magulang na mahirap na itong kontrolin. Nagsimula na itong sumagot-sagot sa kanyang mga magulang at madalas itong nakikipagdiskusyon sa mga ito. Hindi na din ito nakikipaglaro sa kanyang mga nakakabatang kapatid. Dahil madalas itong napapagalitan ng kanyang mga magulang, ito'y nagkukulong sa kanyang kwarto. Noong December 2006, siya ay 16 years old na ng mga taong iyon. Siya ay naglayas mula sa kanilang bahay at siya ay inireport ng kanyang mga magulang bilang isang missing person. Ngunit hindi masyado itong pinagtuunan ng pansin ng mga kapulisan. Sa halip na hanapin nila ang bata, pinagsabihan lamang ang mga magulang nito na hindi masyadong magpanik dahil baka ito ay babalik din sa susunod na mga araw. Kahit na ang mga magulang ni Stacey ay sobra nang nag-aalala sa kanyang kalagayan, sinunod pa din nila ang sinabi ng kapulisan. Upang hindi na mas lumala pa ang sitwasyon ng kanilang anak, hinayaan na lamang nila ito manatili pa ng mga ilang araw sa bahay ng kanyang mga kaibigan, sapagkat alam nilang ito'y nasa bahay lamang ng kanyang mga kaibigan. Gayunpaman, makalipas ang 6 na araw na paglalayas ni Stacey, noong December 13, 2006 ay formal na nag-report ang mga magulang nito sa kapulisan bilang missing person si Stacey. Nung naglayas itong si Stacey, ang tanging nasa isip ng batang ito ay nais niya ng panibagong environment, yung tipong walang magagalit sa kanya, walang maninermon sa tuwing nakakagawa ito ng mga mali, ngunit siya'y nahirapan makahanap ng matutuluyan dahil ang kanyang mga kaibigan ay nakatira sa kanilang mga magulang. Hanggang nakahanap ito ng matutuluyan, siya'y pansamantalang nanunuluyan sa kanyang mga kaibigan na sina Jessica at Valerie. Silang dalawa ay nangungupahan sa isang suburb na bahay kasama ang 27 years old na si David Haynes. Napakalawak ng kanilang nirerentahan na bahay at meron pa itong isang bakanting kwarto. Inoffered ng mga kaibigan nito ang bakanting kwarto kay Stacey, ngunit magbabayad ito ng $12 kada linggo para sa pananatili nito sa kanilang bahay. Dahil dito, tinanggap ni Stacey ang alok na ito at inisip niya na malaking tulong na ito para sa kanya. Noong December 14, 2006, lumipat na si Stacey sa bakanting kwarto. Masyado na siyang na-enjoy dahil namumuhay na siya na walang dapat na sinusunod mga rules at hindi na nito kailangan pa gumawa ng mga gawaing bahay o makipag-argumento sa kanyang mga magulang at mamumuhay na ito bilang isang malaya. Nang mga araw din na iyon, siya inireport ng mga magulang niya bilang isang missing person at hinahanap na din siya ng kanyang mga magulang at kapulisan at hinihintay nila ang kanyang pagbabalik.
Noong December 17, 10 araw ang lumipas bago ito lumayas sa kanilang bahay. Sa wakas, nakausap na nila si Stacy sa pamamagitan ng telepono. Ipinaalam ni Stacy kung saan ito tumutuloy at sinigurado niya sa kanyang mga magulang na okay lang siya at huwag gumawa ng mga hakbang. Sa kabila man ito, kinumbinsi pa din ito ng kanyang mga magulang na umuwi na ng kanilang bahay at nangako na ang kanyang mga magulang na hindi na ito pagagalitan upang maiwasan na ang ganitong pangyayari. Nagkasundo naman sila Stacy at ang kanyang mga magulang at nangako itong uuwi na sa kanilang bahay. Ngunit nakiusap ito na kung maaari na mananatili muna siya ng isang araw sa bahay ng kanyang mga kaibigan. Dahil dito, pinagbigyan na lamang ang kanyang hiling. Napagkasunduan din nilang siya'y susunduin sa stasyon ng tren. Nang sumunod na araw, tumungo na ang mga magulang nito sa stasyon ng tren upang sunduin na ang kanilang anak at napaka-excited nila dahil makikita na nilang muli ang kanilang anak. Ngunit hindi ito nila nakita at inakala na lamang ng mga magulang nito na nag-iba na ang isip nito at hindi sila pinagkatiwalaan ng kanilang anak. Dahil dito, umuwi na lamang ang mga magulang ni Stacy na hindi siya kasama na may kasamang pag-aalala at pagkaalarma. Kinabukasan, tumungo ang mga magulang nito sa himpilan ng pulisya at binigay ang mga pangalan ng mga kaibigan ni Stacy kung saan pansamantala itong naninirahan at inireport nila na nawawala na naman si Stacy. Sa kasamaang pala, dumating na ang masamang bangungot na ikakagulat at ikapanghihina ng mga magulang ni Stacy. Makalipas ang 2 araw mula nila itong nakausap noong December 21, natagpuan ang katawan ni Stacy na wala ng buhay. Nakita ang katawan nito sa isang garbage bag na inilagay sa isang garbage bin sa likod ng isang bahay. Nang malaman nila kung paano ito pinatay, mas nagpabigla at nagpahina sa pamilya ni Stacy at mga kaibigan nito. Napag-alaman nilang pinagplanuhan ng kanyang mga kaibigan na patayin si Stacy matapos lumipas ang isang araw na lumipat ito sa kanilang bahay. Simula pa lang ng unang araw na pamamalagi ni Stacy sa kanilang bahay, naiirita na itong si Valerie at Jessica kay Stacy dahil sa attitude ni Stacy na sobrang energetic at kung paano ito gumalaw. Naka-underwear lang ito kung pumunta sa sala at basta-basta na lang itong pumapasok sa kanilang mga kwarto na walang paalam. Kaya nagsisihan sina Valerie at Jessica kung bakit pa nila ito pinatuloy sa kanilang pamamahay. Naging problema nila si Stacy at naikwento din ni David kina Jessica at Valerie na sinisiraan ni Stacy sina Jessica at Valerie na mas nagpagalit sa kanila. Dahil ayaw ni na Jessica at Valerie na pinapakailaman ang kanilang buhay. Imbis na paalisin nila si Stacy ng bahay, mas napagkasunduan nilang papatayin na lamang nila ito. Pinagplanuhan ni Valerie at Jessica kung ano ang mga hakbang na kanilang gagawin sa pagpaslang kay Stacy at ipinaalam din nila ang planong ito kay David. Sa halip na pigilan ng mga ito, hinayaan niya lamang ang mga ito na gawin ang kanilang plano. Ayon pa kay David, noong December 17, nakita niya si Jessica na nag-grinding ng isang babasiging bowl sa loob ng kanilang laundry. Nang tanungin niya si Jessica kung ano ang gagawin nito sa bubog, tumugon daw si Jessica na ihahalo niya ito sa pagkain ni Stacy. Sinabihan naman siya ni David na makakasira ito sa katawan ni Stacy. Ngunit ayon pa kay Jessica, mas mabuti daw iyon para ito ay maghihirap hanggang unti-unti itong mamamatay. Ngunit pinayuhan ito ni David na huwag niya itong gagawin dahil sa oras na makain ito ni Stacy, gagawa ito ng ingay. Dahil pag nakakain ng bubog ang isang tao, ito ay magre-resulta ng pananakit ng mga bituka at tiyan. At tiyak na maririnig ng kanilang mga kapitbahay ang sigawan sa oras na makain ito ni Stacy. Ngunit sinigurado naman ni Jessica na hindi ito mangyayari dahil tatakpan niya ang bunganga nito upang hindi makagawa ng ingay. Pinakiusapan ni Jessica si David na tulungan at i-assist sila ni David sa gagawin nila na krimen. Ngunit tumanggi si David.
Nakiusap na lamang sila na kung hindi sila nito tutulungan, kung maaari ay obserbahan niya ang galaw ni Stacy. Dahil napagkasunduan ni Stacy at ang mga magulang nito na siya'y uuwi noong December 18, ipinaalam ni Stacy ang kanyang plano kina Valerie, Jessica at David. Nang marinig daw ito ni David, parang nawalan siya ng tinik na aalis na si Stacy. Ngunit hindi niya pinagsabihan sina Valerie at Jessica na huwag nang ipagpatuloy ang kanilang plano. Noong December 18, hindi dumating si Stacy sa lugar ng kanilang tagpuan. Nung araw din ng gabing iyon, si David, Valerie at Jessica at Stacy ay nagtungo sa isang local bridge malapit sa highway kung saan nag-i-enjoy sila sa pagtatapon ng mga plastic bottles sa mga sasakyang dumadaan para magkaroon ng traffic. Nung tapos na nila itong gawin, sila'y umuwi sa kanilang bahay at naupo sa kanilang kusina habang umiinom ng whiskey. Dumaan ng ilang minuto, si Stacy ay nagreklamo dahil masakit daw ang ulo nito at binigyan siya ni Jessica ng tablet. Ayon pa sa kanya, ito daw ay isang painkiller. Ngunit lingid sa kaalaman ni Stacy, ito pala ay isang sedative para sa taong dumaranas ng insomnia. Nang umagang iyon, binalaan na ni Valerie si David. Ito'y tutungo sa kanyang silid at magpasaw ng malakas na tugtugin. Matapos bigyan ni Jessica si Stacy ng tableta, napansin ni David si Valerie na may hawak na concrete blocks at nagpatugtog ito na malakas na tugtugin. Si Jessica naman ay nagsimulang sumayaw. Matapos ang ilang sandali, si David ay pumasok na sa kanyang silid at iniwan ang tatlong babae sa sala. Habang si Stacy naman ay abala sa pag-iinom ng whiskey, sinubukan ni Stacy na tumayo upang sumayaw kasama sina Jessica at Valerie. Ngunit sinabihan ni Valerie si Stacy na umupo at ng oras din na iyon, narinig nito si Jessica na sumisigaw at sinabi ang mga katagang ito. Ngayon na! Hinampas ni Valerie si Stacy sa ulo gamit ang blocks na dala-dala nito. Si David ay nakadama ng pagpapanik. Sinabihan ni Jessica si Valerie na hampasin pa ulit ito sa ulo gamit ang blocks. Kaya hinampas ito ni Valerie ng paulit-ulit habang si Stacy naman ay sinasambit ang pangalan ni David upang humingi ng tulong. Ngunit tila para itong walang naririnig. Si Stacy ay dahan-dahang gumapang papunta sa pinto upang tumungo sa kinaroroonan ni David. Ngunit dahil hindi kayang makita ni David ang nangyayari kay Stacy, sa halip na tulungan, isinirado niya ang pinto dahil gusto niya nang umalis. Kaya blindfold ni Jessica si David gamit ang black t-shirt upang hindi makita ni David si Stacy. Sinamahan ni Jessica si David hanggang sa ito'y makalabas ng kanilang bahay at sinabihan na mamasyal muna ito hanggang hindi pa nila natatapos ang kanilang krimen na ginawa at tatawagan na lamang nila ito kung tapos na ang lahat. Kahit na alam niya na may krimen ginawa sina Valerie at Jessica sa kanilang bahay, hindi pa din ito tumawag ng pulis o pinatigil sina Jessica at Valerie. Si Jessica at Valerie ay patuloy pa rin ang pagpapahirap kay Stacy. Si Jessica ay kinuha ang sinturon na kanyang suot-suot at inilagay sa leeg ni Stacy at sinimulan niya itong sakalin. Si Stacy ay nahirapan sa paghinga kaya dahil dito siya ay nawala ng malay. Si Valerie at Jessica ay tuwang-tuwa sa kanilang ginawa kay Stacy at sila ay nagyakapan at nagsimulang uminom ng whiskey upang i-celebrate ang kanilang krimen na ginawa. Makalipas ang 20 minuto, muling chinek ni Jessica ang pulso ni Stacy kung ito'y buhay pa ba o patay na. Dahil dito napag-alaman niya na ito'y buhay pa, kaya dali-dali niya itong sinaksak at ang mga talsik ng dugo nito ay nagkalat sa loob ng kanilang kusina at dali-dali naman itong nilinisan ni Valerie. Makalipas na naman ang 30 minuto, muling chinek ni Jessica ang pulso ni Stacy. Ngunit sa mga oras na iyon, ang 16 years old na si Stacy ay patay na ng mga bandang 1:30 ng umaga. Tumawag si David sa telepono at tinanong kung tapos na ba sila at tumugon naman daw si Jessica na oo at sinabihan si David na maglakad-lakad muna ito ng 2 oras dahil kailangan nila ang mahabang oras sa paglilinis upang itago ang kanilang krimen na ginawa.
Habang sila ay naglilinis, sila ay nagre-record ng video at panay ang kanilang tawa. Pinagkakatuan nila ang accent ni Stacy at ginagaya kung paano magsalita si Stacy. Ang mga footage na ito ay kasabay na natuklasan ng mga pulisya. Bandang 3:20 AM, tinawagan nila si David at ipinaalam na medyo marumi pa din ang kanilang bahay. Ngunit pwede na siyang bumalik sa kanilang bahay. Nang makabalik na ito sa kanilang bahay, muli nilang blindfold si David para makapasok ito sa kanyang silid. Ang katawan ni Stacy ay kanila lang dinispatcha. Ito'y kanilang isinilid sa isang garbage bag at inilagay sa isang garbage bin sa likod ng kanilang bahay at napagplanuhan nilang ito'y i-dispose kinaumagahan. Si David, Jessica at Valerie ay tumungo sa isang hardware upang bumili ng chainsaw at pala. Makalipas ang 3 araw noong December 21, inuntahan ng kapulisan ang bahay ni Jessica at Valerie. Ngunit hating gabi pa lang si Jessica ay tumakas na habang si Valerie at David naman ay nanatili sa kanilang bahay at nagbigay ng maling pangalan sa kapulisan. Ayon pa sa kanila, nang tanungin sila kung nasaan na si Stacy, sumagot sila mga ilang araw na itong umalis sa kanilang bahay at hindi nila alam kung nasaan ito tumungo. Makalipas ang 3 oras na identify ng kapulisan ang totoong identity ni Valerie, binalikan nila muli ang bahay nila Valerie. Ngunit sa oras na iyon, si David na lang ang kanilang nadatnan at inamin ni David sa kapulisan na pinatay ni Jessica at Valerie si Stacy. Itinuro niya kung saan nila itinago ang katawan ni Stacy. Ang katawan ni Stacy ay nakalagay sa isang plastic container sa likod ng kanilang bahay. Matapos ang mga pag-amin ni David, inaresto nila si Jessica, Valerie at David. Si Valerie ay inilagay sa isang silya. Isa sa kanyang mga cellmate ay napagkwentuhan niya sa kanyang krimen na ginawa. Ayon pa sa kanya, siya ay tuwang-tuwa sa kanilang krimen na ginawa at na-enjoy. Hindi sila nakitaan ng awa at konsensya sa ginawa nila kay Stacy. Inamin niya din na sobrang naiirritable siya kay Stacy dahil sa pinapakita nitong pag-uugali at pinalo daw din nila si Stacy ng 100 na ulit. Noong 2007, si Jessica ay sumulat ng isang liham at nagsisimula ito kung paano nila pinatay si Stacy. Ayon pa sa kanya, wala siya sa katinoan ng mangyari ang krimen na iyon. Nang makita niya daw ang dugo na tumatalsik sa kanyang mga mukha, bigla daw siyang nasabik sa lasa ng dugo. Kaya dahil dito, ang prosekusyon ay nagsabi na hindi nakitaan ang pagkahabag o konsensya sa kanilang ginawa kay Stacy. Habang ginagawa ang kanilang trial, ang dalawa ay panay ang tawa at hindi siniseryoso ang trial. Dinipensahan si Valerie ng kanyang attorney. Ayon pa dito, ang kanyang kliyente ay dumaranas ng severe personality disorder. Ayon pa sa kanyang abogado, si Valerie ay lumaki sa isang violenteng pamilya. Ang kanyang ama ay palaging sinasaktan ang kanyang ina at pabalik-balik ito sa kulungan. Kaya dahil dito, sa murang edad na 10 taon, obsessed na ito sa vampire subculture at ang kagustuhan na uminom ng sariwang dugo ng tao. Si Jessica, Valerie at David ay nahatulan ng guilty sa kanilang krimen na ginawa. Noong March 2008, si David ay nakatanggap lamang ng 2 taon na pagkakakulong dahil sa hindi pagsumbong sa kapulisan at sina Valerie at Jessica ay nahatulan ng lifelong na pagkabilanggo at magbibilanggo ng 24 na taon bago mabigyan ng parol. Sinubukan ni Valerie na mag-appeal, ngunit binasura kaagad ito ng hukuman dahil hindi pa rin ito nagpapakita ng pagkakakonsensya. Sinubukan din ni Valerie na tumakas ng bilangguan, ngunit hindi pa rin ito nagtagumpay. Matapos ang kanilang trial, silang dalawa ay kinulong sa iba't ibang kulungan. Sila ay nagkaroon lamang ng komunikasyon sa pamamagitan ng mga sulat. Sa ngayon, sina Valerie ay patuloy pa ding nakapiit sa bilangguan, habang ang mga magulang ni Stacy ay patuloy pa din nilang sinisisi ang kanilang sarili dahil kung sana hindi nila ito pinagalitan, hindi sana ito lalayas
at sana ay buhay pa din ang kanilang anak.